Collective, ito po yung reading ninyo para sa August 5, August 6, August 7. Or kung kailan man dumaan sa inyo or makarating sa inyo itong reading ko. Death card, this is Scorpio energy. Moon card is Pisces energy. The Emperor is Aries energy. Wow! May mga bagay dito na hindi mo inaasahan na mapapabilis. Yung iba sa inyo, hindi nyo inaasahan may opportunity. Hindi nyo inaasahan na iti-text kayo, i-email, tatawagan kayo for an interview. Basta hindi mo ina-expect na ganun ka sudden. No? By the way, itong 8 of Wands is a sign na you are clearly on the right path or direction. Ibig sabihin, malapit nang magkaroon ng completion. Nagigain ng speed, nagigain ng momentum itong bagay na ito. Nagpo-propel, no? Positive 'yon, ibig sabihin papunta ka na talaga doon sa successful outcome, kung ano man ito. Okay? Unti-unting nag-i-speed up eh. Ano pa? Wait lang, may nahulog, distraction. Pwede rin may dito, may ending. Since lumalabas si Death card. Kaya lang, ang feeling mo dito sa bagay na to, hindi ka pa ready. Or ayaw mo pang mag-end itong bagay na to, situation na to. Or maybe hindi ka prepared doon sa pagbabago. No? Kasi pwedeng merong something new na paparating after nitong ending na to, ang Death card is about transformation. So yun, could be na may mga bagay na matatapos whether you like it or not, prepared ka man dyan or hindi, ayaw mo man o gusto mo, kailangan mong, alam mo yun, kailangan mong tanggapin. Kailangan mong mag-adjust, mag-adapt dito sa sa transformation na yan. Kasi pa-transition ka na dun sa bago na yun whether you like it or not, may kapalit may bagong darating. So, in career man yan, in love, di ko alam kung saan po nag-resonate sa inyo yung mga energies na nandito. By the way, kung bago po kayo, please don't forget to follow or subscribe. Thank you po dun sa lahat ng mga abangers natin, palaging taga-subaybay, mga nag-like, follow, subscribe na, nag-avail ng membership subscription, nag-avail ng private reading, nagpapadala ng star, super thanks. Yung mga laging nagko-comment, nagla-like, nag-share, yan. At saka kung gusto nyo guys, itong suot kong bracelet, isi-share ko po sa inyo yung product link kung saan ko po ito nabili. Tignan nyo na lang po dyan sa comments or sa description or dito somewhere sa ibaba or sa screen. Oo, feeling ko nga may ista ka rito kasi meron ka 2 of swords. Nahihirapan ka Nahihirapan ka talaga makausad. No, kasi nga pwedeng hindi mo tanggap yung ending na yun, sabi ko nga, or hindi mo tanggap yung pagbabago na yan, kung ano man yung pagbabago na yan, or kung ano man itong darating na to. So, sa tingin ko, yung iba magi-stay pa kayo, since 2 of swords is stagnant energy. Hanggang hindi nyo pa feel, hanggang hindi pa kayo nakapag-decide, kasi pwedeng nagkakaroon kayo ng indecision, confusion. By the way, 2 of swords is about decision, choice na kailangan mong gawin. So, pwede may mga bagay na gano'n. Alam mo, eventually, lilipas din naman tong period of confusion sa'yo No? Kaya sa tingin ko kung may kung
magte-take ka ng pause. Sabi ko nga, pwedeng ma-stuck ka rito. Eventually, maki-clear up din yung ano mo, confusion mo na yan. Moon card reversed. Unti-unti na rin namang magkakaroon ng clarity pagdating dito sa bagay na to. No? So sa tingin ko, matatapos din yung period ng confusion para sa'yo. Pwede kasing nag-hesitate ka, nako-confuse ka, hindi ka pa makapili, maka-decide, no, regarding this. Tapos sa mga susunod na araw, weeks, or months, nakikita ko, wow, you have the Emperor. Mariregain mo na yung power mo, yung control mo again eh. So sa tingin ko, mas kaya mo nang i-handle, no? Magkakaroon ka ng ng confidence, ng ano ba tawag dito? Leadership kasi ito si Emperor. O, pwedeng leadership to. So feeling ko lang kung sa ngayon hindi mo alam yung gagawin mo kasi nga kulang sa information, may mga bagay na hidden pa. Sabi ko nga, eventually, mabibigyan din naman ng answers, may illuminate din naman yung mga yun. And after nun, yun na, doon ka na uli magiging confident eh. By the way, Emperor is a sign na merong success na paparating sa'yo. Na kaya mong i-handle itong job, task, or situation na ito na paparating sa'yo. Sabi ko nga, magiging effective ka dito. Leadership. Kaya mong i-manage, i-control, i-handle ito. Ano man yan. Trabaho man yan na problema, no? Whatever you are about to face dito sa mga paparating mo. Siguro, meron lang mga bagay dito na pwedeng maging sagabal o istorbo pagdating dito sa mga bagay na ginagawa mo, instead na makapag-focus ka ng mabuti dito sa work na to or kung ano man itong bagay na to na dapat mong pagbuhusan ng attention mo, ng oras mo. Pero sa tingin ko, didedicate mo talaga yung sarili mo dito eh. Pagtatrabahuan mo to ng mabuti. Kaya lang pwedeng may mga delays or sabi ko nga, pwedeng may mga istorbo, distractions, no? Oo, kasi gusto mong mag full time dyan, pwedeng gusto mong mag-focus dyan, kaya lang parang may mga ibang bagay, situation na sumisingit para ma-disrupt yung yung flow ng ginagawa mo. So instead na tuloy-tuloy ka, parang naaabala ka. No? So pwedeng yun lang yung magiging hassle mo dyan. Yes, delay talaga. Pwedeng may delay dito sa bagay na to ine-expect mo. Pwedeng may delay when it comes to transactions, communication. Pero kung ano man itong mga bagay na to, sa tingin ko nga, matatapos mo yan, makukumpleto mo yan. Nang mas mabilis pa doon sa inaakala mo. Kasi nga sabi ko nga, di ba, parang meron ng mga istorbo, pero despite doon sa mga istorbo na yan, lumitaw pa rin yung 8 of Wands mo sa ilalim, which is, alam mo yon before deadline, matatapos mo yan. So, hindi mo ine-expect na madideliver mo, matatapos mo to doon sa nang ganun kabilis, kahit na naistorbo ka, na abala ka. So, ibig sabihin, ganun ka-effective, kagaling, no? Okay, so pagdating sa love life mo, merong energy dito ng person na stuck, okay? Whether yung binabanggit ko, energy mo, energy ng person mo, bahala na kayo kung saan kayo nakaka-relate. Etong person na to, pwedeng nag-end na yung sa inyo, pero para sa kanya hindi pa. Hanggang ngayon, stuck pa rin tong person na to sa'yo. Oo. Hindi niya maitago yung sa sarili niya. Pinilit niya yung kalimutan ka, pinilit niyang i-deny yung feelings niya, pero bumabalik at bumabalik yun, hindi niya yun ma-i-deny.
Pwedeng nagsisisi siya kasi, o nagsisisi siya na sa mga pagkukulang niya, pagkakamali niya sa'yo, nagsisisi siya dahil hindi, alam mo yon, hindi niya na itodo yung effort niya sa'yo. Pero alam mo yon, gusto niyang ayusin yung sarili niya, gusto niya ring ayusin yung mga bagay-bagay sa inyong dalawa. And asahan mo na makikipag-communicate sa'yo to. Magta-try, mag-a-attempt na kontakin ka, mag-reach out. Pwede kasing nahihiya siya na nahihiya pa siya na magparamdam. Or maybe hindi niya alam kung paano niya sisimulan, paano siya i-intro. So, yun nga, yung mga signs dito, pwedeng may Scorpio, Pisces, Aries. Kita kayo sa susunod, bye-bye.